Welcome again to the Magdalo Channel. Noong nakaraang video, in-explain natin ang purpose ng Magdalo Channel. Sa ngayong video, in-narrate natin kung saan nga ba nagmula ang Magdalo. Paano nga ba ito nabuo? Napakahalaga na kahit ano pa ang narating natin at kung ano man ang laban natin sa kasalukuyan, mahalaga na huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling o nagmula. Kung ano ang prinsipyo ang ating tinayuan, kung anong hirap ang dinanas at nalagpasan, at kung ano ang kabiguan ang napagtagumpayan. It reminds us of who we are, what we value, and what we are fighting for. Nasaan nga ba nagmula ang grupong Magdalo? Masasabi ko lang na ang pagbuo ng grupong Magdalo ay di nagsimula noong pag-aklas sa Oakwood noong 2003. Nagsimula ito sa pagbukas ng aming kamalayan tungkol sa kahirapan at korupsyon sa ating bansa noong kadete pa lamang kami sa Philippine Military Academy. Nagsimula kaming nagtanong kung bakit mahirap pa rin ang bansa at bakit laganap ang korupsyon sa gobyerno. Ang nakakalungkot ay ilan sa mga involved sa katiwalian sa gobyerno ay mga graduates pa mismo ng Philippine Military Academy. Nakakalungkot dahil tinitingala namin bilang batang kadete at maging opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang mga nauna sa amin. Tinuturing namin na mataas ang antas ng values of service sa bayan ng mga PMAers at hindi namin iniisip na iilan sa kanila ay kakainin ng bulok na sistema na alam natin. Nag-alala kami dahil malaki ang posibilidad na pagdating ng araw ay pwedeng mangyari din sa amin ito. Dahil pareho ang aming pinagmulan sa academy, ang exposure sa field at career sa serbisyo. Kaya nagkaroon kami ng commitment sa isa't isa na iwasan ng korupsyon at magtulungan. Dahil alam naman natin na pag ikaw ay isolated at wala kang katulong sa harap ng korupsyon, ay maaaring ma-pressure ka at mag-resign sa serbisyo. Usually, ang sinasabi ng mga nakakataas sa amin, mag-resign ka pag di mo kaya ang sistema. O di kaya, wait till you become bago mo gawin ang gusto mo. Ang bata-bata mo pa, reklamador ka na. O obey before you complain. Iyan talaga ang tradisyon sa military. At kung ano pang kamalasan ang aabutin mo, marinig mo. The sad part is, kung di mo kaya, baka babagsak ka sa kasabihan na if you cannot beat them, you join them. Yan ang ayaw na ayaw naming mangyari sa aming sarili. So, in 1995, we graduated from the PMA at na-assign kami sa kanya-kanyang branch of service at kanya-kanyang field assignments. On my part, I joined the Philippine Marine Corps. Ang tawag nga natin dito sa Armed Forces ay the few, the proud, the Marines. Kasi nga, lilima lamang kami out of 214 graduates sa class namin. Most of my assignments were in Mindanao. Kaya I consider Mindanao as my second home. Dahil siguro sa pagbukas ng aming kamalayan sa kahirapan at korupsyon, naging mapagmatsyag ako sa aking paligid kung ano ang mga dahilan dito at hindi lang puro combat operations o encounters o body count ang sa utak. Kasi yan usually ang focus ng isang bagong tenyente pag na-assign sa field. Sa mga areas na kung saan ako na-assign, kitang-kita talaga ang kahirapan sa pamumuhay ng ating mga kapatid na mga Pilipino. Ang mga bahay ay barong-barong at simple lang ang pamumuhay. Pero sa isang banda, para magtaka ka, nakita ko rin kung gaano karangyan ang kanilang mga leaders o mga politiko. Makikita mong magagarang sasakyan, naglalakihang mansyon, at ang ibang bahay ay meron pang tennis court sa tabi o sa loob. Sa tingin ko, hindi pa rin yan nagbabago hanggang sa ngayon. Pero ang tanong, bakit karamihan sa ating mga Pilipino ay mahihirap, pero mayaman naman ang ating bansa? Actually, sa mga recent news report ay pinag-uusapan ang trilyon na pondo, pinag-aawayan, inaalay ng mga pondo na ito.
pero maraming Pilipino ang mahihirap. Ang maliwanag na sagot dyan ay, alam ko na rin ang nasa isip niya. Bakit tayo mahirap? Korupsyon sa gobyerno. Ang isa pang nakakalungkot na sitwasyon ay tilang walang katapusan na gyera at rebelyon sa bansa natin, lalo na sa Mindanao. Ilang dekada na tayo mismong kapwa Pilipino ang nagpapatayan. Ilang buhay na ba ang nabuwis ng mga sundalo, pulis, mga rebelde at mga naipit na inosenteng sibilyan? Karamihan sa atin, sa totoo lang, ay di kilala kung sinong sundalo, pulis na mga namatay dahil dito sa mga kaguluhan na to. In fact, baka nga hindi nyo nga alam na may namatay na sundalo at pulis. Parang binibilang na lang natin ito, numero na lang ang tingin natin dito. Marami na ang nagretiro sa serbisyo pero ganon pa rin ang sitwasyon na naabutan namin. And most probably, magre-retire na ulit ang mga batang sundalo noon. Halos wala pa rin significant na nagbago sa sitwasyon ng ating bansa. May dalawang importanteng issues noon na sa tingin ko sumagad sa aming pasensya at nagtulak sa amin na magprotesta sa Gloria Macapagal Arroyo administration. O tawag natin dyan, nagrebelde o nag-aklas sa gobyerno. Una, ito malungkot ito. Ang pagbibigay o pagbibenta ng mga armas at bala ng ilang korap na mga opisyales sa gobyerno o ng ating gobyerno mismo sa mga politiko sa Mindanao na halos humahantong din sa kamay ng mga terorista at rebelde na siya ring pumapatay sa ating mga sundalo, pulis. Alam niyo, bodyguard ni Mayor ngayon, bukas sa Busayap. Bodyguard ni Congressman o Governor ngayon, bukas commander ng rebelde. So, pag binigyan mong armas at mga bala ng mga nasabing mga politiko na ito, in turn, we are arming the terrorists and the rebels. Ginagawa ng gobyerno ito in the guise na tumutulong kunwari sila sa pagsugpo ng mga kalaban ng Estado. Pero ang katotohanan, itong mga opisyalis sa gobyerno ay humihingi lamang ng pabor sa mga leaders o politiko nito para sa kanilang personal at political interest. Pangalawa, ang lumabas itong tinatawag na Operation Plan Green Base. Of course, matagal na ito at maraming hindi nakakaalam. So itong OPLA na ito ay ng administration ng GMA is a plan adopting state-sponsored terrorism para mag-create ng kaguluhan sa pamagitan ng bombings in urban areas and destruction of several Napocor transmission towers, power substations, and barges sa Mount Apo Geothermal Power Plant, the Pulangi Power Plant, and power plants of electric cooperatives at iba pang mga companies in Mindanao at mga iba pa. Pagkatapos nito, put the blame to MILF. Mag-file ang kaso ng rebellion, sedition, multiple murder, at multiple frustrated murder sa mga leaders ng MILF para labasan sila ng warrant of arrest. Kaya talaga ang laking reklamo ng MILF noon. No? Ito ay para rin makumbinsi ang ASEAN, European Union at United States para formal na ideklara ang MILF na foreign terrorist organization at si Chairman Hashim Salamat as a specially designated global terrorist. Before I proceed, alam naman natin meron na tayong usapang pangkapayahan with the MILF at naipasa ng Bangsamoro Basic Law at I hope it will further the peace in Mindanao at matuloy ang mga adikain ng direksyon na ito. No? So ituloy ko lang. So sa sinabi ko kanina, after designating the MILF as foreign terrorist organization, kasunod nito ay yung pagdeklara nila ng pagkansela ng government MILF peace talks. Lusubin ang Bulyo Complex sa Ligwasan Mars in Central Mindanao in order to flush out the MILF forces located there. Bakit kailangan gawin ng gobyerno ito? Para i-clear ang Ligwasan Mars na area na yan para ang development projects ay ma-implementa bilang concessions sa partisipasyon ng bansang Libya at Malaysia sa
GRP, MILF, peace talks. Maliban sa nagkaroon ng instability kasi nga meron na tayong peace talks at kinansila. Maraming sundalo, rebelde na rin at inosenteng sibilyan ang namatay. Ang dami ng evacuees noon, no? Libo-libo. Malaking pondo at resources ng gobyerno ang nawala. It seems that instead of serving and protecting the people, we were the ones killing them in order to serve the interests of some. GMA and her administration can and will sacrifice the lives of innocent people she had sworn to serve and protect in the pursuit of political, economic, and personal interest. Talagang nakakalungkot at nakakagalit. Dahil sa mga kaganapang ito, nagpasya kaming magprotesta o mag-aklas sa gobyerno. Minabuti naming ialay ang aming buhay sa isang makabuluhang pagkilos kaysa walang saysay na bagay na parang ginigisa lang tayo sa ating sariling mantika. Sa katunayan, ang pinakamalaking recruiter ng rebelde sa bansa, hinasabi ko rin ito every time I talk to the people, ay ang ating gobyerno mismo. Kung hindi nito mabigay ang tamang serbisyo sa taong bayan, kung ang ilang opisyalis nito ay abusado at magnanakaw sa pwesto, kung ito ay hindi makapagbigay ng karampatang hustisya sa mga mahihirap at naaapi, ang masaklap nito ay nung wala nang matakbuhan at mahingan ng tulong ating mga kapatid na naipit at nagpasyang magrebelde dahil wala na silang matakbuhan, ay siya din namang hahabulin ng mga sundalo at pulis at papatayin natin. Di ba very unfair? Napakasaklap. We made sure na sa pag-aklas namin ay marinig ang aming mga hinaing ng gobyerno at ng publiko. Kaya sa heart of the commercial district sa Makati namin ginawa, nadala namin ang aming mga armas. Kasi alam natin na kahit ano pang sigaw natin sa gobyerno ay hindi makikinig. So we made sure na makikinig ko sila. And I believe nakinig ko sila. So nangyari itong July 27, 2003. So tinawag ito na Oakwood Incident o Oakwood Mutiny, no? Halos 22 years ago na, napakatagal na. Kaya nga sinabi ko kanina na huwag natin kalimutan kung saan tayo galing. So sa mga young viewers natin ngayon, siguro din nyo maalala yan. Baka mga paslit pa lamang kayo na walang pakialam sa buhay at the time nung nangyari ang aming protesta. Yes, nagkaroon ng negosasyon. Nangako ang gobyerno na imbestigahan ang aming mga hinaing. At alam niyo, ilan sa mga hinaing namin ay nabanggit ko kanina yung pagbenta, pagbigay ng balang barilis na kalaban ng Estado, yung Oplan Green Base na yung Arroyo Administration na nag-autos na pagbumba sa pier, sa mosque at iba pang lugar sa Davao City bilang bahagi ng special ops para ibintang sa MILF, para ikansilang peace talks at girahin at paalisan ng MILF sa kampo ng Boyo Complex sa Maguindanao para makapag-explore ang gobyerno ng oil at gas doon. Dagdag pa dito, para makahingi ang Arroyo Administration ng dagdag na pondo mula sa United States dahil kung maalala natin, ay meron silang war on terror at the time. So they wanted to fund the government going against terrorists in their respective countries or nations. At kasama dito, ang corruption sa loob ng gobyerno, sa loob ng Armed Forces at Philippine National Police. Ang sunod ay kakulangan ng pondo at medical supplies sa field units. Alam natin yon, uniform, pabahay sa mga sundalo at pulis, no, kulang na kulang at iba pa. So, mga ilan lang binanggit ko, no? Ang masaklap lamang, although they promised to investigate at hindi ho kami kakasuhan, hindi ho kami kukulong, inisahan ho kami ni Gloria Macapagal-Arroyo. Yan po ang katotohanan. Hindi tinupad ang agreement na kami ay back to barracks, walang kaso at hindi kukulong. Sinara ang pintuan at kinandado. That's it. 7 taong
bago nabuksan ang kandadong ito. Tinambakan pa kami ng kaso before the court martial at civilian courts. Hindi lang yan. We were even demonized before the public na kami daw ay mga siraulo, warsyak at gusto lang namin mag-grab ng power for ourselves. Bottom line is, naisahan kami. So, wala tayong magawa, naisahan tayo. Masakit, pero handa naman ho kaming sa sitwasyon na ito kasi nga handa na tayong mamatay para sa bayan. Tapos ito, kulong lang to. No? Ang sinasabi ho natin lagi, pag may gusto tayong tayuan, kailangan natin magsugal. Ang biro ko nga, although I'm not espousing gambling, kung gusto mong manalo ng loto, ay tumaya ka. Kasi kahit pumuti pa ang uwak, kung hindi ka nagtataya ng loto, hindi ka mangyaring manalo ka. But again, I'm not espousing gambling. Biro lang. So, additionally, sa kulungan, libre ang pagkain. Libre ang tubig. No? Libre ang kuryente. Libre pagwardya. Wala pang traffic sa EDSA kasi pag may hearing ho kami, mayroong wang-wang sa harap. So, ang sinabi ko sa wife ko, isipin nyo lang na sa abroad ako. So, ano bang buhay sa piitan? Ang mahirap lang talaga ay sa aming pamilya kasi sila yung nasa harap, sila yung naiipit. Sila ang sa labas na lumalakad sa mga pangangailangan namin sa loob. Sila ang mga nag-aasikaso ng mga bata sa bahay, at sa bahay namin. Sila yung sinusundan ng intelligence kasi nga baka nga daw binibigyan ng pondo, may nagpopondo, hindi naman totoo. Sila ang nakakatanggap ng panggigipit pag bumibisita sa amin. May pagkakataon pa nga, lalo na nung bago pa at tuwing red alert, ay pinapahubad po sila. Pati bra at panty. Kasi baka daw may mga kontrabando na dala. Alam nyo, napakasaklap, napakasakit kasi nga. Hindi naman ho kami kriminal o terorista. Ang sabi nga ng misis ko, pakiramdam niya ay para siyang ni-rape. Marami talagang, sakripisyo dahil sa tinatayuan. May consequences talaga ang pagtayo at paglaban sa bayan. At ganun talaga. You have to make a stand and accept the consequences of that stand. Ang masabi ko lang siguro on my part, ang importanteng experiences o sacrifices ko. Una, I was recommended for the Medal of Valor, the highest award in the Armed Forces, dahil sa participation ko sa all-out war campaign ni Erap Estrada noon sa Central Mindanao. So aside from the recognition of my deeds in honor to my service, ay marami itong benefits. Of course, malaking bagay kasi sa pamilya yan. Especially yung free education sa mga anak mula elementary hanggang college, kahit private pa yan. Kung hindi ako sumama sa pag-art class, ay sana na-award na sa akin ang Medal of Valor. Pero alam niyo, hindi ko naman ginawa yun para sa award o para sa aking sarili. Taya ko yun. Personal para sa ating bansa. Ang isa pang hindi ko malilimutan ay yung premature na panganganak ni Minnie, yung aking asawa, sa aming panganay kasi ang panganay namin ay kambal. Nung nakulong ako ay 6 months pregnant si Minnie. Kung malaki, kahit malaki ang kanyang tiyan, ay siya pa rin yung nag-aasikaso di lang ng pangangailangan ko, kundi pati na rin ang pangangailangan ng mga tropa, lalo na yung mga asawa nila. Kasi nga ganun talaga. If you're the officer, if you're the leader, you have to take care of your troops. Kaso nga lang, kami noon nakakulong sa detention center sa ISAP, sa Cap Aguinaldo. At ang mga tropa nandun sa kabila, sa Marine Brig sa Fort Bonifacio. Kaya lagari siyang dalawang kampo. Punta doon sa Aguinaldo, punta sa Bonifacio. So maliban pa dyan, pag may mga rallies noon, ay active ding sumasama si Minnie. One time, nagdala ng mga t-shirts si Minnie na may logo na Magdalo sa loob ng Marine Brig sa Bonifacio. So pilit ng guard na kunin yung mga shirts kasi nga daw bawal. Ang sabi naman ni Minnie, kung bawal ay di huwag niyang ipasok at iuwi niya. No? Kaso gusto nilang konpiskahin. Kaya nakipag-away
ang aking misis, no? Pinipicturan siya, gustong kunin ni Mini ang camera. So, hanggang dumating ito sa punto na tinutukan pa siya ng baril. No? At tinrete na ikulong. Dahil dito sa sobrang stress niya, ay napuwersa siyang manganak ng di oras sa aming kambal. So, nung nanganak siya, days after, halos parang mga family size na bote lamang yung laki ng mga bata. So, naka-incubate sila, matagal sa ospital, pati si Mini, nakasakit din. Hindi sila magkasama, hiwalay ng mga kwarto sa ospital. I was allowed to visit them mga 1 week before, 1 week after, kasi nga, kailangan mo ng court order. Ang hirap isipin na ang mga sundalo na, sila din naman ang aming ipinaglalaban, sila din pala ang papatay sa aking pamilya. Parang napakalungkot isipin. Sa awa ng Diyos, nag-survive sila. Paglabas ko ng kulungan, grade 1 na po sila. God is good all the time. And even right now, God is good. Mabanggit ko lang, hindi ganun ang nangyari sa anak ni Sunny Trillanes. Namatay ang bunso niya dahil sa nalunod sa amniotic fluid nung pinapanganak. Again, dahil din ito sa sobrang stress ni Arlene na asawa ni Sunny. So, napakalungkot actually. Nagpapasalamat lang ako na sinusuportahan ako ni Mini hanggang sa dulo and hanggang ngayon. Ang iba, hindi lang pinalad. Kasi nasira ang kanilang pamilya, nagkahiwalay. Sa loob ng kulungan, di namin sinayang ang oras namin. Kumbaga, you don't have to cry over the spilled milk. And naisahan kami, nakulong kami. Anong gagawin natin? Di ba? So we made ourselves productive. Marami sa amin ay nag-aral sa University of the Philippines, Open University or UP, OU. In my case, I was able to finish New Enterprise Planning at Masters of Public Management. Paglabas ko nga, diretso graduation. I will just take this opportunity na pasalamatan ang aming mga professors noon na nagpapanggap na aming mga relatives para makapasok sa kulungan. Maraming salamat po na nagtiyaga kayo dumaan sa proseso ng inspection para pumasok sa kulungan at makapagturo po sa amin. Sana ay hindi na ho yan tago, kundi mabigyan ang lahat na nakakulong ng pag-asang makareform, maturuan sila, makagraduate sila sa college. I hope ganun naman sana ang nangyari ngayon. So we have to equip ourselves because raising our voices against a corrupt government o mga corrupt sa gobyerno was just a start. Simula lang yun. Mahaba pa ang aming tatahakin. God bless.